meron lang ako share sa inyo ba na, alam niyo yun, yung may problema ka, tapos yung weather dito, ganito, makulimlim, uulan, makulimlim na naman. Itong week na to, pangit ang weather dito sa Germany. Tingnan po ninyo, kaya mas lalo kang malungkot sa ganitong weather ba. Tapos, tawag niyan, wala dito sa Martin, nagtrabaho, mamaya pang gabi uuwi. Ang dalawa kong anak hindi pumasok sa school ngayon dahil may mga tangkaso. Tapos ito ako, po, tingin sa labas, iyak na naman. Kung tama yung desisyon namin, kung hindi pa kami nagkamali sa desisyon namin. Yung yung mga ganyang tanong ba, na hindi mo alam kung tama yung ginawa namin, mga ganyan ba. Ay, yan na ang bigat ng nararamdaman ko ngayon. Pero alam ko naman na ito ay lilipas din. At alam ko naman na ang lahat na to ay may dahilan. At nisurrender ko na lahat sa ating Panginoon. Yung lahat. Ay na, ato lang sa bakon o sa? Nee, mak. Sa bako naman ako. Kani, Michelle gamit na yung kapot to. Suot na ko mga snacks na rin, napkin. Sa hand carry po ng away with me, come and fly 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 away with me. ito na kami sa airport, biyahe na kami. Uwi na sila sa Pinas. Sana all. Ito na yung sakyan namin, no? Busy pa daw sila. Pinauna mo na lang yung mga celebrity. Sabi ako celebrity ko, ano? Hindi ko celebrity. Dito po to sila, Oliver, no? Frankfurt pa to sila, no? Kung Frankfurt sila, terminal, ang ganito, domestic. Domestic na gina? Hindi international? International, domestic. Depende mo siguro na sa aeroplano. Kainan time na maraming tulo. Wala di pork eh. Pork po na ko ah. I started Michelle, das ist schon zusammen. Schon dabei. Was auf den Telefon ist. Pagod na si Ate Michelle. Ano na kami, galing Germany papuntang Hong Kong, mag 11 hours din yung biyahe namin. Sobrang pagod na pagod kami, walang tulog. Tapos 8 hours kami ditong nag-antay sa next flight namin. Papuntang Cebu, dito sa Hong Kong. Ito kami sa Hong Kong ngayon. Malapit na kami mag-boarding mag-boarding time, malapit na. At sobrang pagod, walang masyadong tulog. Sus, Ginoo ko. Lilipas din naman to, no? Pero, yun nga lang. Hindi madali ba na uuwi ka? Sandali ka lang dito. Naawa ako sa mama ko pag uwi namin. Ano na sa bahay? Tahimik na. Sila pa naman palagi ni Papa maiwan sa bahay. Sila ang dalawa. Ha? Cebu City na kami, kararating lang namin. Sana all. Nakaulig, wala sa ahat. Nakaulig. Wala sa oras. Wala sa plano. Wow,
Ito na kami sa Cebu kung ma-experience the warm of Cebu. Ito ng bag ni Michelle, oh. Wala na kami nakalimutan. Dako untang mo nga nahato kay wag na. Dito kami sa 7-Eleven. Bili kami ng Michelle, oh. 7-Eleven. Sa ubos. Pahit mo diri. Ate ganan. Haan entrance. Taka mo kila diri oy. Kaya na sa diri. Diba ito naman din ah. Ayun na na-open. Dito na kami sa aming condominium. Ano itong condominium? Condominium na kaya? Ang ganda. Doon sila kaila matulog. Dito kami ni Michelle. May maliit na kitchen. Nandyan yung shower. Okay lang. Maganda. Tapos tulog si Michelle. May swimming pool. Michelle sa mapakaramdam na stress sa biyahe. Ito yung mga gamit namin. Oh. Diyan muna namin nilagay. Hanggang lang kami dito, June 8. Ito muna kami magstay. Tapos stay na namin kung saan kami magstay sa susunod na araw. Ngayon dito. Dito matulog si Raquela. Ang aming prinsesa. Dito siya matulog. Oh, ganda. Ito may swimming pool. May swimming pool sa ubos. Diyan na confine sana yung papa ko. Oh. Sa Cebu Doc Hospital ay di na siya makita. Naka-off na yung diyan lang banda. Kaya dito namin to na rin parang lapit lang sana doon kay papa babisitahin. Hindi nakaintay. Hindi nakaintay papa ko. Ano mo na party po di oh. Nabilyaran. Ako na dyan kay kausaban ng Cebu ba? Oh, naglako. Mada kami ni Michelle matulog. Tapos si Raquela. Diyan kami ni Michelle. Kasi mas maano to mas. Nan kami. Sana makatulog kami. Kaya isang araw kami walang tulog dahil sa biyahe namin. Papuntang Pilipinas. Madalian talaga yung uwi namin. Wala masyadong nabiling mga pasalubong. Kundi mga chocolate lang, sabon, yung binabigay namin. Yun lang talaga nabili namin. Wala kami masyadong nabili. Dahil holiday pa kahapon sa Germany, tas Thursday kami nagbiyahe. Tas nung Merkulis, hindi pa ako makaalis kaya nagtrabaho si Martin. Ano talaga, walang oras. Kaya napunta lang ako ng Ravi at Rosman. Doon lang ako namili ng mga pasalubong na pamigay ko ito sa mga pinsan ko, mga bata. Ay, mga okay na kaon? Okay na kaon dito? Kaamot ba lang? Pati mo ha? Gusto ko niyo. Nakakalapin siya. Kaya kan, sorry. 69 euro, nangutan ako. Ano sa? Masinay, dapat si Binti na. Euro? Oo, dahi. Pero nice, 26 na. Wala na ma-rate ka. Wala, Kuhaan na. Asa, na silong na? Dero. Sa pailis ko. Layo. Dero. Unahan ba? Yan, maubos doon. Dero, papahoya to. Init yun. Kaon ko. Michelle. Hello. Na, Jollibee na. Okay. Ali, ate. Jollibee. Wala ka sausage. Ano tayo? Yeah. Kasi ay, kaon ko ay. Pagkulog ka lang na ito sa 7-Eleven. Nag-siri si Michelle. Prasa mo na kila? Wala tayo ano sa to ah? Is it 12? Hanap si Michelle ng iPhone. Ano niya? Okay, Michelle, tagba. Okay. Sa Germany, di ba ka magasgawa? Sara ka balay. Ate, sa iPhone 12. Pro Max na. 15 Pro Max. 15 Pro Max. Kami dari sa Harbor City, dari sa Ayala. Kaon may kay panggutom may. Ano sa pan? Order may ani ng ano. Huwag ko internet. Mag-order may nila steamed fried rice, Apila na garlic, orange. Wait, alaw ka. Kani pag-order mo ano, kaning drinks kanang vitamin C ano. Ano ba kaning drinks pa na Kani na lang ta. Kaon ka, Nico? Oh, nakita na kami ulit ni Jollibee.
Jollibee, bida ang saya. Mine. Abo. Hello, Poppy. Nag-grocery sila Kaela ngayon. Kasama si Michelle. Namlagi kami ng mga pang-snacks doon sa ano ni Papa. Ito. Sorry. Michelle always. Hi, Michelle! Good morning. Magandang umaga. Pilipinas. Guten Morgen, Deutschland. Oh, may nag-swimming na daw kanina. Sabi ko sa ilang araw na namin dito, wala akong talaga nakita nag-swimming. Pero sa Kayla kanina nagtingin, may nag-swimming. Yung mga namin, swimming pool nila. Punta kami maya dyan. Gusto Michelle magtambay-tambay. Magpainit daw siya. Bukas yung check-out namin dito. Tapos mag-transfer kami sa ibang hotel or condominium. Sa kailan na nag-ano kayo. May ano siya, may Philippine, ano siya ba, may credit card siya, tapos may Gcash, may mga, siya na nag-book na ng mga, ano. Diyan pala na, ano yung papa ko, itong hospital na to yan. Diyan sa Cebu Doctors Hospital. Ang may-ari niyan, ang asawa ni Donna Cruz, no? Di ba? Siya din yung unang nagpunta nung 2 days ata si Papa nakaano dyan. 2 days siya nagpunta doon. Si Dr. Lara Sabal. Yan yung kaya dito kami kasi malakad lang siya. Madali lang sana namin si Papa napuntahan. Alam pa ba ninyo nung binili namin yung ticket? Kasi sabi na kasi ng doktor na hindi na talaga maganda yung kondisyon ng Papa ko. Hindi na siya kaya nagplano talaga kay Maui kahit hirap sa sitwasyon ko dahil doon sa bahay si Uma tapos si Martin muntik pa siyang hindi makakakuha ng 1 week na orlab na vacation kasi yung bigay sa kanya 2 to 3 days lang. Sabi ko grabe naman 2 to 3 days isang araw ka na magbiyahe pa Pilipinas. Ano talaga niya, kinausap talaga niya, pinayagan naman siya. Tapos na timing lang na Thursday sa Germany nung June 4 holiday. Tapos June 5 nakakuha na ng vacation si Martin kaya na timing. Pakita ko na lang yung mukha ninyo, kwentuhan tayo. Tapos na timing nung June 5 na holiday sa Germany, nung June 4 holiday. Tapos nung June 5 naman walang pasok si Martin. Yan, nakakuha na siya ng vacation ng June 5 mga 2 months before ata. Kasi sabi ng company, baka may gusto sa inyo na magkuha ng vacation sa June 5 dahil nga June 4 ay holiday. So, pwede daw magkuha ng vacation sa Friday kasi daw, parang broken day siya ba na Thursday holiday, tapos kinabukasan, trabaho, tapos weekend na. Kaya, nagkuha si Martin ng pre para mahaba-haba yung weekend niya. Tapos nangyari to kay Papa. So, sabi ko sa kanila, kay Rafaela, kung alis tayo, dapat alis tayo ng Huwebes, kaya holiday. Para masulit natin yung, magamit natin yung hindi masayang yung araw ba. So, June 4 kami umalis, June 5, Friday siya. Tapos, Sabado naman, silang linggo. Diba, kaya, kami dito. Dumating kami dito noong June 5. Tapos, balik kami ng Germany, June 13. As in, madali lang po kami. Sobrang sakit po sa side namin na parang hindi kami magtagal dito. Pero, hindi din kasi pwede kami magtagal. Alam naman ba niyo yung sitwasyon ko doon? Yung mga anak ko may mga pasok pa. Si Martin, muntik na nga hindi makakuha ng vacation. Kasi, sa Germany po talaga, pag may mga ganyan nangyari, pag namatay yung mama at papa mo, yung makuha mo na vacation, 2 to 3 days, ang bigay nila lang ganyan. So, ganun din yung ibigay sana na, kay Martin. Sa Pilipinas man ako, hindi man ko taga Germany, nandun yung parents ko ba kaya nakiusap talaga si Martin. Kaya nabigyan naman siya. Pero kahit sa sa madaling panahon lang kami dito, at least maka-attend kami ng funeral ng papa ko. Yun nga lang, sa sobrang sakit sa side namin, dahil hindi na niya kami hinintay. Hindi na talaga niya nakayanan yung niya ba. Sobrang nag-complicated na po talaga yung ni papa. Sobrang sakit basta sobrang hindi ko naawa din ako sa mama ko dahil pag libing na si papa, siya na lang lagi mag-isa sa bahay. Kasi yung mama at papa ko,
Magkasama po talaga yan sila palagi. Alam pa ba niyo yung papa ko? Hindi talaga yan siya mahilig magtambay-tambay sa labas ng bahay. Hindi yan siya mahilig makipag-chismis. Hindi naman sa ayaw niya. So, yung papa ko sobrang bait niyan. Kilala niya siya sa mga tao doon sa amin na sobrang mabait na tao. Sobrang ano ba? Tapos mahilig pa sa mga bata. Kaya nung birthday niya, lahat ng bisita niya mga bata, sila nagkanta doon happy birthday. Happy birthday. Yung papa ko hindi siya mahilig magtambay-tambay sa labas, pero super friendly po niya. At tawag niyan, hindi kasi siya yung tipo na tao na tawag niyan, so, yung papa ko kasi busy kasi niya sa trabaho noon. Tapos maaga kasi yan siya nawala ng trabaho dahil nagkasakit na yan siya. May mga history na din kasi yan siya sa lungs niya. Ilang beses na yan siya nagka-infection sa baga. Kaya maaga siya nawala ng trabaho. Tapos noong bahay namin noon, may mga balkon kami. Sa balkon lang siya mag-upo. Tapos labas lang siya noon kung anuhin yung aso namin, kung labas yung aso namin. Tapos nung lumipat na kami sa apartment, ganun din. Nakaupo lang siya palagi sa may pintuan, yung direct na makita niya sa labas, na may malapit sa bintana. Yan lang yung ginagawa niya. Kaya sabi ng mga kapitbahay ko, yung papa ko kasi hindi nag-exercise, yung lumalabas. Na palagi lang sa bahay. Sabi ng mga kaibigan ko, kahit noon naman yung papa mo nasa bahay naman talaga yan siya palagi. Hindi siya yung palaging yung lumalabas ba. Nasa bahay na palagi, kaya magkasama talaga sila mama. Maaga nawala ng trabaho, na-depressed din. Sobrang hirap ng buhay, limang anak. Tapos maaga nawala ng trabaho, kaya yung papa ko ba, pero sobrang mabait yan. Kilala yan sa mga kapitbahay namin na sobrang isa sa makabait na to. Kaya talaga tawag sa kanila doon, Tatay Rocky, yung tawag nila. Lahat ng mga tao doon sa amin tawag sa kanya tatay. Lahat ng mga tao doon nabigla sa nangyari sa kanya. Hindi nila akalain na yung papa ko. Dahil nashock lang sila sa ganun ng balita. Mainit, sobrang init ngayon dito sa Pilipinas, no? 33 degrees dito. Yeah, grabe. Sa Germany ngayon, hindi masyadong mainit. 11 degrees, tapos palagi umuulan doon, sabi ni Martin. I love Cebu. Yung anak ko. In welchem Krankenhaus bin ich geboren? Oder bin ich in einem Krankenhaus? In der Klinik war das war nicht hier. Das ist nicht so weit von uns. Tinanong niya kung saan siya pinanganak. Sabi ko doon malapit sa clinic sa amin. Yan ang top of Cebu, oh. Yung pinuntahan na last time nila Rafaela. Yan ang gusto puntahan din ng anak ko. Kaya lang sabi ko sa kanya, wala talaga kaming time na maggala-gala. Dahil hindi naman kami umuwi dito para maggala, no? Umuwi kami dito dahil sa nangyari ng papa ko. Mamayang gabi mag-impake na kami. Dahil hanggang bukas na lang kami dito. At mag-transfer kami ng ibang hotel or ibang condominium. Na doon na kami mag-stay hanggang sa pag-uwi namin sa Germany. Alam po ba ninyo, alauna na dito. Wala pa kaming kain. Kaya yung kapatid ko laki, hindi pa dumating. Nintay pa namin. Nagpunta kasi siya ulit sa hospital dahil may siya sa death certificate ng papa ko na kamali daw yung date daw. Kaya si Rafaela muna nag-shower. Ako sigurong susunod kasi Michelle tapos na yan siya kagabi, nag-shower yan siya bago siya natulog. So ako gusto niya magpainit. Kasi sinabihan niya siya ng mga kapitbahay namin ba doon ba na ang puti-puti daw niya. Kaya gusto niya magpainit, magpa-brown daw siya. Kaya bago siya babalik ng Germany, gusto niya magbili siya gahapon ng bikini niya doon sa Ayala. Ayan, yung anak ko. May kikwento pa ako sa inyo sa next vlog na lang. At sa mga hindi nakakaalam, nasa Pilipinas po ako ngayon dahil namatay na po yung papa ko. Diba, kikwento ko sa inyo last time na sobrang hirap na yung papa ko sa sitwasyon niya. Kaya yun ang reason na nandito kami ngayon. Pasensya na po kayo dahil hindi talaga ako nagbablog. Alam naman po yung sa nakakilala sa akin pag ako po stress at maraming hindi talaga ako nagbibideo agad. Kaya ito yung mga video ko, sagol-sagol na to. Hindi ako nagbibideo na yung plugin na ng video, yung nuna ko, yung vlog ko. Pero may mag-update pa. Kaya nag-video ako ngayon dahil gusto ko mag-update. Gusto ko kayong i-update sa sa mga biyahe namin, napunta dito. After 16 years, nakauwi na rin ako dito sa Pilipinas. Dito lang kami natulog sa doon sa amin. 3 lang kasi ang kwarto doon.
Tapos wala na kaming mahigaan na ano ba yung ito niya eh. Doon yung mga pamangkin ko. Kaya sabi ko, dito na lang kami para makatulog talaga kami ng maayos. Pupunta naman kami doon araw-araw. Tapos namin kumain dito, punta na kami doon at magsistay kami doon hanggang madaling araw. Katulad kagabi, alas 2 na kami nakauwi. Naming bisita doon. Kaya yun lang. See you sa next vlog po. Bye-bye!